Magandang umaga po. Magandang umaga bayan. Ako'y kahit na sa dapat matulog muna ako, hindi po ako nakatulog dahil po maraming trabaho, kailangan kumita kasi mahirap ang buhay, mahal ang gasolina, mabuti na lang may isa pa akong sasakyan na hybrid ang sasakyan ko, Nissan Kicks. Yan ang ginagamit ko ngayon kasi nga mahal ng gasolina. So ngayon, ito naman yung aking effort na to. The best that I can do is to enlighten the minds of the voters like you and also enlighten the minds of the people who are actually helpful in the struggle for us to have good governments. Ang hirap sa Pilipinas, you have to struggle bago parang makuha mo ang karapatan mo. Bakit ipaglalaban mo pa? Sa ibang bansa po, hindi pinaglalaban ng karapatan, binibigay ng kusa. Sa atin, talagang susunod ka sa sinasabi ni Martin Luther King. Rights are not given by the oppressors. They are being fought and they should be fought hardly, blood if must, if only to be fought by the oppressed against the oppressor. Sa totoo lang, Tagalogin natin, sa Pilipinas, ang nangyayari po, ang karapatan ay hindi binibigay ng mga nang-aapi. Bagkus ito ay dapat ipinaglalaban ng mga inaapi. At ang problema pa sa ating bayan, kung sino pa yung lumalaban para sa makuha nilang kanilang karapatan, ay siya pang nasasakdal, siya pang nakukulong. Kamalas-malas, sila pa ang mapapatay. Take for instance, itong ipapakita ko sa inyo na pangyayari, hindi lang nangyayari ito kay hindi lang po nangyayari ito kay sino to? Hindi lang po nangyayari kay Sarah. Mayaman na nga si Sarah, may pera. Hindi sa mga mamamayan natin na maliliit nangyayari. Yan ang napakahirap na katotohanan. O napalitaan ko, i-discuss ko later, itong may isang si Joey Alonzo sa Cavite ay inagaw ang lupa na sinasaka niya for more than 50 years. Hindi niya alam kung paano nangyari at dumating si Cynthia Villar at pinagsabihan siya na nabili na daw nila yung lupa nila. Ang lupa na yun ay, sa pagkaintindi ko, ay ginawad ng Agrarian Reform Department noong panahon na yun, kahit buhay pa si tatay nila. At nung namatay si tatay nila, ay natural na minana niya mula sa tatay niya. Kasi patay ng tatay niya. Kung sino yung aktibo sa mga anak na magmamana, na willing magsasaka, ay sa kanya na pupunta yung sasakahin. Ito po ay nangyari dito. Kaya binabanggit ko lang yan, just ihambing ko lang, na sa panahon ngayon, ang mabibiktima ka kung ikaw ay, number one, maliit na mama at kursunada nila ang may bagay silang kursunada na kukunin sa iyo. O di kaya, dahil sa politika, kahit mayaman ka pa, babanatan ka pa. So, ganun po dito sa Pilipinas. So, kaya nga sinasabi ni Martin Luther King na pinuno ng mga black movement sa Amerika noong araw, mga 1960s. Siya po ang nagpasikat ng
ng talumpati na ang pamagat ay I Have a Dream. Pagkatapos, ang nangyari dito, kagaya sa Negro noong araw, sa Pilipinas ngayong araw, ang lahat ng karapatan nito ngayon ay halos lahat ay pinaglalaban. Sa malayang bansa, hindi mo na kailangan makipaglaban. Sasabihin mo lang, I know my right. Ibibigay na kagad sa iyo. Atras na kagad ang pulis. Pero dito sa Pilipinas, amin po yung lupa, hindi pa nabenta. Ay, kukunin. Kagaya kay Cynthia Villar. O, ano ba yung mga bilyar na yan? Mayaman na kayo. Ang involved, ang pinag-usapan, 2.5 hectares. Grabe naman. So, walang pinag-ibayan dito. Mang-agaw ng will ng tao, kung sino ang gusto ng tao. Kasi, kitang-kita na kasi. Aminin man nyo sa hindi. Ay, sa ngayon po, kung ngayon ang eleksyon mangyari, ang layo-layo po ng lamang ni Sara Duterte. At ikumpara mo sa recent survey na ang nagapak ni Bongbong Marcos na 28 negative 28%. Lagapak niya sa trust rating at saka sa hindi negative 9% pala. Negative 9 at saka parehong negative 9 sa trust rating at saka approval rating. Mas marami ang nag-disapprove. Pero kay Sara naman, positive 28. Marami, sobrang dami ang nag-approve sa kanyang trabaho na ginagawa sa ngayon. At sobrang dami rin ang nagtitiwala sa kanya. Well, hindi natin masisisi kahit na vice presidente lang siya at kukunting trabaho lang ginagawa niya. Kasi po, nakikita kasi ng mga tao, alam mo naman mga tao maawain. Nakikita nila kasi inaapi yung mga Duterte. Na dapat dito nga litisin si Digong Duterte. Bakit kinidnap pa nila? Sila pang gumawa ng krimen ng kidnapping or illegal arrest. Ang kidnapping, I am stating that as kidnapping as a generic sense. Pero ang talagang kaso sa inyo dyan ay serious illegal detention. Mahigit 3 araw na hindi nakabalik. At with regard to that, meron akong vlog dyan mamaya. Ano na lang kaya ang mangyari? Anyway, ang pag-usapan lang natin ngayon, itong karapatan na pinaglalaban, hinahambing ko lang karapatan ng mga mamamayan na maliliit at si Sara ay sumisikat. Una, sabi ko dahil sa inaapi ang tatay niya. Pangalawa, siya na rin ang inaapi. Kung maniwala man kayo sa hindi, Boying Rimulya, John Vic Rimulya, kung maniwala ka rin na Vlogcaster Armandi, si Enzo Recto. Kung maniwala kayo, top 1, sino pa? Si Coach Jarrett, si Atty. Claire Castro. Marami pa kayo. Kung naniniwala kayo, ano lang nahibang kayo sa inyong kahibangan. Lagi nyo sinasabi ni binabanatan si Duterte, pero hindi kayo maniniwala kasi sarado ang inyong mata para kay at saka utak para kay Bongbong Marcos. Kasi feeling ninyo, kapag sinuportahan si Duterte, bakit suportahan? Kasi nakikita ninyo, ang bagsik nito ni Sara Duterte kapag manalo, sisipain kami lahat, ikukulong kami lahat. Natural. Sino ba kaming, pag tinira nyo kasi yan, nagkataon din na inaapi nyo si Sara, ay inaapi nyo rin mga tao. Bakit nyo inaapi ang mga tao? Mas marami pong tao ang nakakakita na sa dami-dami ng maletang pera ang kinukuha. Huwag nyo sabihin na hindi naniniwala ang tao. Sa inyo, lagi nyong sinasantabi na akala nyo hindi naniniwala ang tao. May unang lumabas, si Guteza, ginawan pa ng isyu ng mga pro-BBM groups. Inutusan ni John Vic Rimulya, yung abogada na nagnotaryo kay Guteza, dininay. So, anong nangyari? Kinasuhan pa. Next, lumabas si Saldico. Dati si Saldico, kakampi nila. Dati nagtatanong ang mga tao, mga reporter, ay President, bakit wala pang galaw kay Saldico? Sabi niya, hindi naman kasi ako abogado eh.
Kaya hayaan na lang natin nagugulong yan. Eh ngayon, nang biglang kumontra si Saldico laban sa kanila, isang linggo na may kaso na. Ay, nako. Yung mga binabanggit ni Saldico ng mga malay-malayta, marami pa daw siyang ebidensya na nakatago, nakatabi, sabi ni Attorney Roy Rondein na abogado niya. So, antayin nyo lang kung kailan lilitaw yan. Kasi pag lilitaw yan, ang sabi ni Saldico, kapag lilitaw siya rito, papatayin siya. Totoo ba yan? Malamang totoo. Bakit po? Kasi, pag bumalik dito si Saldico, ay sigurado sabog sila lahat. Kasi si Saldico lang may hawak na pinakamaraming ebidensya. Alam nyo ba na sinabi na yun, pati yung mga 18 Marines na lumitaw nung huli? Kinukunan pala ni Saldico ng litrato lahat ng maleta bago i-distribute. Daming ebidensya. Kunti lang yung nilabas ng ebidensya. So, lumabas yung si Saldico, ang dami na, sabog na kayo lahat to. Eh, lumabas pa kayo ng 18 Marines. Hindi ba rin sa tawag ko lang 18 Marines, pero 16 sila doon ay dating Marino. Tapos ang isa ay dating sundalong Army, ang isa ay reserve officer para sa Army. So 18 po sila lahat. But then, so far, sa mga interview sa kanila, tuloy-tuloy po ang kwento. Walang patid. Pati mga detalye, punong-puno. Kung magsalita, parang pumupilantik lang na walang kagatol-gatol. Yan po ang sinyalis. Inaanak na Andidoria. Yan po ang sinyalis. Kapag nakakita ka ng tao nagkikwento, kung gusto mo sukatin, kung nagsasabi na totoo hindi, sukatin mo siya sa kanyang abilidad sa pagsasalita ng maraming detalye, abilidad sa pagsalita ng maraming taong involved, at abilidad sa pagsagot kagad sa biglang tanong. At kahit paulit-ulit, paikot-ikot na tanong, hindi nagbabago ang sagot. Yan po. Nakita ko na sila kung paano sila in-interview. Nauna, pinakahuling interview sa kanila, yung in-interview sila ni Banat Bay, tsaka ni Coach Oli, tsaka grupo nila. Lahat po, pasadong totoong ang sinabi. So with this, dina-downplay nila. Napakasamang loob ko, mga dati kong kasama sa kakampik na grupo, ay kumakampi pa, niliisa kay BBM. Bakit? Kasi galit kayo, ang nasa labos ng utak ninyo ay kapag si Sara ang presidente, walang mangyayari sa bansa natin. Kwento ni ang naratibo ni Trillanes yan eh. Oh, kita mo si Christian Isguera. Ang ini-interview lagi, mga si Trillanes. Bakit, Christian? Magkano Magkano? Tanong ko lang magkano, Christian Isguera. Magkano? Ikaw, Ronald Llamas, magkakaibigan tayo, magkasama tayo. Magkano? Umiiba na timpla ng tabil ng dila mo. Ikaw pa nga, sabi ni Alan Peter Cayetano, nagsabi kay Peter Cayetano, natulungan ka na pagsabihan si Noynoy, nung presidente si Noynoy, na huwag ituloy ang pagsampa ng kaso ng arbitral case ng Pilipinas laban sa China. Tapos, kunwari, anti-China ka ngayon, tawagin mo si Marcolita na Chinador. Kung tawagin mo siya Chinador, anong tawag sa iyo? Ronald Llamas. Bahala ka kung anong gusto mo itatawag sa iyo. Marami pang iba. Yan po nakikita ko. Alanganin, sabi pa nga ni Racy, talagang alarma ang mga makadilaw. Kasama niya sa makadilaw at civil society. Ayaw nila na kung natirahin si Bongbong Marcos kasi pag tinirat tinanggal si Bongbong Marcos, ayaw nila mangyari na si Sara ang presidente. Di anong ibig sabihin yan? Corrupt din kayo. Pinakamatindi kayo na corrupt. Alam nyo na pala, bakit hindi nyo titirahin? O ano pa? Kaya pinipilit ninyong impeachment. Sa totoo lang, itong totoong kwento sa impeachment. Gusto nila talaga matanggal si Sara. Ang may pinaka-problema nila, marami po
sa mga congressman na dating kakampi nila, tumatahimik lamang. Hindi bubuto pagdating ng plenaryo. Kaya hirap sila makakakuha ng 106 na boto. Attorney Virgil Ligutan, napakabobo mo namang abogado. Graduate ka pa naman ng University of the Philippines. Kung ano na mga kinikwento mo. Ikaw rin, Jesus Palsis, isa ka pang bubong abogado, UP graduate din. Isama na kay Attorney Terry Ridon, isang bubong abogado rin. Isama na kayo. UP graduate pa naman kayong tatlo. Isama kayo kay Barry Gutierrez na profesor ninyo. Ay, nakakahiya kayo. Ang UP, kaming mga mamayan, ang nagsisweldo sa mga profesor ng UP. Kaming mga mamamayan, ang nagbabayad ng tuition ng mga matatalino kuno na nag-aaral sa UP. Tapos, lumabas na kayo, gumraduate kayo sa UP, kayo pa nagiging salot sa bayan. Asan ang inyong pagka-ingrato ninyo? Tapos ito, tutulong pa kayo sa gawaing masama. Naging kasangkapan pa kayo sa pag-imbento ng ebidensya. Ang totoo dito, talagang ito, solid na po ito, nakikita ko na lahat. Hinog na para dumulog na naman si Sara ulit sa Supreme Court. Hinog na. Ngayon, ang trabaho ko ngayon, isa-isahin natin ang mga pagkakamali. Una, ang unang dahilan para aakyat at yung sinasabi ko, siguradong mananalo sa Supreme Court. Ang unang dahilan ay ang withdrawal ng impeachment complaint noong March 2 na ginawa ni Kiko Aquino D. So, ano ang meron doon? Pinasadya nila ni Leila de Lima ipawithdraw kay Kiko Aquino D yung reklamo na sinampa ng February 2. At yung isang reklamo na sinampa ng February 2 rin ay binasura nila ni Jervil Luistro sa kanilang buto-butuhan sa kanilang committee. Tapos, pinalusot nila yung number 3 na reklamo at number 4. Ang katwiran naman ni Kiko Aquino D, yung kanyang reklamo daw ay pareho lang sa number 3. Pero ang totoo dyan, magkapare-pareho lang sila lahat. Ang laman, iniba-iba lang ang pagkasulat. Iba-iba lang ang English ginamit, pero pare-pareho lahat ang laman. So ngayon, dahil sa sinabi ko, yan ang unang dahilan, ano ngayon ang paliwanag? Ito ang paliwanag dyan. Sa Supreme Court na decision nung nakaraan, sa impeachment case ni Sara na binasura ng Supreme Court, sinabi ng tahasan ng Supreme Court, kapag ang isang impeachment na reklamo ay wala ng value, it cannot proceed. Sa oras na ito ay mangyari, ay hindi na pwede magsampa pa ng bagong kasong impeachment. Okay. Natandaan natin, February 2, 2 reklamo sinampa. Tapos, may kasunod sinampa, February 19, kung hindi ako nagkamali, isa may after February 6. So, 4 na reklamo. Sabay-sabay ito, inendorso ni Speaker Bujidi doon sa Committee on Justice. So, dumating sa kamay ng Committee on Justice, March 1, kung hindi ako nagkamali. So, dumating sa kamay ng Committee on Justice, March 2, utos siguro ni Leila de Lima ito. March 2, inutusan nila si Kiko Aquino D na bawiin ang reklamo, yung impeachment. So ngayon, anong meron dyan na magiging dahilan sa problema? O, Binmar Huerte, makinig ka. Dahil sa inutos sa Supreme Court na kapag ang isang reklamo na impeachment ay madismiss o magiging wala ng
katuturan, kahalagahan, o hindi tinuloy, ito ay maglalagay ng bakod para hindi na magtanggapin ang mga bagong impeachment. So ladies and gentlemen, dahil March 2 binawi, anong ibig sabihin? Ibig sabihin po, nagkaroon na ngayon ng bakod na ang taas hindi na kayang banggain ng ibang mga impeachment. March 2, winidraw ni Kiko Aquino at kasamahan niya ang reklamo nila. Pinayagan din niya nang nag-endorso na si Leila de Lima. Si Leila de Lima nag-endorso sa reklamo nila ni Kiko Aquino at nag-endorso din siya sa isang yung pangatlong kaso. Ibig sabihin, for the first time in history, nangyari na ang isang congresswoman o isang congressman ay nag-endorso ng sobra sa isang reklamo. Yan po nangyari. So ngayon, saang dalawang reklamo na impeachment ang titingnan na may bisa? Dahil dalawa ginendorso ni Leila de Lima. Inendorso niya yung Kiko Aquino at inendorso niya rin ang third complaint. There is now that question of evidence. Dalawang inendorso mo eh. So anyway, let's go back to the Kiko Aquino complaint. At dahil hindi na siya viable nung March 2, so hindi na pwede yung ibang reklamong impeachment. So what will happen? So what will happen is, pwede nang ibasura yung pangatlo at pang-apat na complaint. At hindi na pwedeng tanggapin. Ganon mangyari. Kita mo naman, ang bubo kasi ng mga Justice Committee. Pinamumunuan nga ba naman ni Jervil, Attorney Jervil, Abogado de la Mesa, Jervil, ano bang pangalan? Haba naman, Beatrix, Lucarit, Luistro, pati kay si Mr. Bean ng Pilipinas, si Attorney Terry Redon, na tinanggal ni Digong noon sa National Poverty Commission. Presidential Commission on Urban-Poor. Kasi, ang dahilan kung bakit tinanggal siya ni Duterte, dati baka Duterte yan ang bakit siya tinanggal ni Duterte ay bumiyahe ng 7 biyahe sa abroad, panay abroad. Yan, ganun ka-corrupt yung steering doon. So ngayon, ano na ngayon ang sistema ngayon? Dahil pinagpatuloy ninyo, ay mapipilitan na ito ngayon, nakikita ko, mapipilitan na ngayon ang abogado ni Sara Duterte pag napuno yan. Pag matapos, halimbawa, nagkaroon ng plenaryo at i-endorso nila, dyan magsasampa ng, kasi last chance na yan pinagbibigyan na nila ngayon. Binibigyan na ng ng chance itong mga kasama ni Beatrix Luistro, Lucaret, Luistro. Kung wala na remedyo na matitira kasi binutubutuhan na nila at iakyat nila sa Senado, dyan na ngayon ang papasok ng kaso sa Supreme Court. Ang dahilan, the new cases filed against Sara Duterte are already barred by 1-year prohibition rule. Bakit barred? Ulitin ko naman, dahil withdraw ninyo nung March 2, yung reklamo ni Kiko Aquino so hindi na kayo pwede mag-akyat pa ng kaso. Ay, nako. Yan po ang mangyari. Yan ang legal effect niyan. Kung may nakikinig sa akin ng mga abogado ni Sara, i-discuss nyo yan. Number 1 ground nyo yan. Number 2 ground nyo ay yung Section 5. Paglabag sa Section 5, Rule 3. Ano meron sa Section 5, Rule 3 ng House of Representatives Rules of Procedure in the Impeachment Proceedings?
Ito, ipakita ko yung rules para makita ninyo. So nakita na ninyo yung rules, yan ang rules. Section 7 yan. Pakita natin ang section 5. Pero bago ko, ayan section 5 oh. Pero bago natin pag-usapan ng section 5, pakita ko muna sa inyo ang title ng dokumentong ito. Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. 19 Congress inaprubahan. At inadapt nila hanggang ngayon. So tingnan natin sa Rule 3. Rule 4, tapos Section 4, alam na natin, it's a determination of sufficiency and form. Alam na yan. May mga verification at may endorsement. So number 5, determination of sufficiency of substance. Nakasabi lang dito na the requirement of substance is met. Ibig sabihin, merong sustansya ang kaso if there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. Yan. Ano ba ang nirecite na facts? Yan ang tanong yan. Dito, nilabag nila patungkol kay Sara Duterte. Bakit? Ginawa kasi nila, nagkaroon sila ng double standard. Double standard, bakit? Kasi po, nung impeachment ni Bongbong Marcos, ang pinag-usapan nila ay sinabi na binasuran nila ang lahat ng reklamo, lahat ng grounds laban kay Bongbong Marcos kasi daw sabi nila ay it failed to meet the sufficiency test. Tama ba sila? Mali. Mali po. Bakit? Kasi ang iniutos lang ng batas nila na pagsusundan nila at ito po ay batas ng buong House of Representatives, hindi pwede baguhin ito ng committee lang. Committee on Justice. Anong sasabihin? Ibig sabihin dito? Kay Sara, kailangan lahat ng mga kailanganing detalye ay may isasabi na para tumuloy ang kaso laban kay Sara. Na ang kailanganing detalye ay sapat para ma-impeach siya. Ngayon, bigyan ko din ng example sa nangyari. Ang unang kaso sinampa nila laban kay Sara, unang article ay yung tinatag na paglustay kuno niya ng confidential fund na 125 million. Yan ang akusasyon nila. Ngayon, paano nila kinwento? Kinwento nila na nakatanggap si Sara ng 125 million galing kay BBM. Hindi nga binanggit dyan kung para saan yung 125 million. Bali, pinag-usapan na lamang, natanggap sa usapin sa social media at kinwento na rin nila ng umaakusa na iyon daw po ay confidential fund. Walang kumontra. Kahit si BBM, hindi kumontra. Sabihin na natin confidential fund. Pero walang statement doon kung ano ang nature nun. So, nagkulang na sila kasi kailangan i-confidential fund. Banggitin talaga nila. O, pangatlo, ang pera matapos i-download muna sa Office of the Vice President. Pagkatapos, pang-apat na banggitin nila ay dapat nang matapos ma-download ay nagpa-withdraw si Sara Duterte mula sa Land Bank at ang lahat ng 125 billion ay winidraw. At binigay mga yun, dahil binigay noong December 21, 2022, siyempre, winidraw nila lahat. So, number 5 na pag-statement nila, ng pagka-withdraw ng pera, tinurn over, binigay ni Fajarda, Edward Fajarda, at saka si Hilda Acosta, binigay nila kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco at saka Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica na parihong intelligence officers na hinire na kinuha ni Sara Duterte mula sa Philippine Army. At sila ay nakatalaga sa Office of the Vice President ang isa at ang isa ay sa Office of the Secretary of the Education Department. So, yan ang nangyari. Binigay doon kay sa dalawang colonel. After that, wala nang kwento. Walang nilagay na kwento kung paano nagiging nawala yung pera.
Sinabi lang doon na nagbigay, dinagdag nila, na nagbigay ng liquidation report si Sara Duterte at sinertify niya sa report na napunta sa lahat na tamang paggastusan ang pera. At binanggit pa rin nila ang report na resibo binigay ni Sara ay kasama nga kaparihan ng mga fictitious na Mary Grace Piatos. Dami. In fact, lahat ng resibo, fake ang pangalan. So pagkatapos doon, walang binanggit mula sa pagiging fake ang pangalan at ano ang implikasyon, walang binanggit kung mula sa pagiging fake ang mga pangalan ginamit, paano napunta ngayon sa bulsa ni Sara. Walang binanggit na ganun. So kulang-kulang ang the ultimate fact of taking the money. Dapat may facts na binanggit, hindi conclusion na. Dapat may facts na ginamit. At ang facts na statement ay base doon sa kwento. Ang problema sa kanila, conclusionary facts ang binabanggit nila. Nag-conclude na kagad sila na ninakaw ni Sara Duterte ang pera just because nag-report siya na naibigay kay Sara, kay Mary Grace Piatos. Naibigay sa kung sino pa, Donald McDonald. Kung sino-sino pa ibang mga pangalan. So, iyan na po ay isa sa napakaraming reklamo. Pero kulang-kulang ang pagkabanggit. Dapat ay automatic, hindi nakasunod sa Section 5 ng Rule 3 ng Rules of Impeachment, dapat ibasura na yun. Anong ginawa nila? Ang ginawa po nila ay ganito. Nag-motion sila ni Ridon at tinanggap nila at ang ginawa nilang proseso ay imbis na titingnan lang kung sapat ba ang pagbanggit ng mga detalye. Ang ginawa nila, nakita nila maraming hindi sapat. Kaya ang ginawa nila, titingnan nila kung may mga iba pa bang, kung may ebidensya pa. Sabi na, may ebidensya pala pagkakuha. Pwede natin mapasubpina ang bangko. Yan, doon nila idinugtong. Hindi naman sinasabi sa batas na kailangan maghanap ko ng ebidensya. Hindi. Kung kulang ang pagbabanggit ng detalye, dapat basura. Ang ginawa nila para ma-compensate nila, dinadaya nila ang tao na nanonood sa live stream na hindi man lang naintindihan kung ano ang nangyayari. So, ang ginawa ni Ridon ay, sabi niya, kung malalaman naman yan sa bank accounts, sa records, sa AMLAC. Kita mo na ang pagkakaiba. Hindi ko na babanggitin ng iba siguro kasi mahabang oras na yun. Pero lahat po ng akusasyon kay Sara ganun. Kulang ang pagkabanggit and yet pinalusot na meron daw sufficiency in substance. So, ang ibig sabihin po, kung sumundin mo ang Section 5, kung kulang pagkabanggit, dapat basura. Hindi ang ginawa. Pinasok Kay Bongbong naman, kung bakit ko sabi na may double standard, ang isa sa mga kasong sinampa kay Bongbong ay yung pagiging addict niya. So, anong nakalagay doon? Ulitin ko, ilang beses ko na nito kinikwento, pero kailangan kong ulitin para maintindihan ng ating kababayan. Ang binanggit po kay Bongbong Marcos ay may duda na sa kanyang pagkatao kung addict siya o hindi addict. Tapos nagsalita pa yung kanyang ate na si Ate Amy Marcos na dinitalye kung paano na magiging addict ito si Bongbong Marcos. Na to the point na pati anak ni Amy, na to the point na sinasabi niya pati si Sandro Marcos ay addict. To the point na sinasabi niya na pati si Lisa Marcos ay addict. At to the point na sinasabi ni Amy na pati mga anak niya ay inaalok ni Sandro Marcos na gumamit. Ngayon, dahil sa pagkabanggit ni Amy, ay dapat meron ng nabuo na duda. So kung may duda, dapat mayroon ng duda kung addict siya o hindi. Ang gagawin ngayon ni Bongbong Marcos ay dahil may obligasyon siya na magpakita na lagi siya ay top of in the think health of and the fake health, ay dapat pakita niya na siya ay wala siyang
Wala siyang physical problem, medical problem. Ang problema lang ay hindi naman siya nagpa-hair follicle test. So, kompleto dahil hindi ka nagpa-follicle test, sinira mo ang tiwala ng taong bayan sa iyo. Kasi nagduda ng taong bayan kung ikaw nga ba ay adik o hindi. Sa katotohanan na ang numero unong testigo na nababanggit sa iyo ay kapatid mo. Wala sana yun kung hindi kapatid ang nagsalita. Dahil sa kapatid ang nagsalita at napatunayan yan dahil ito po ang batas na nag-apply po dyan ay tinatawag naming res inter alios acta. Sa res inter alios acta, ang batas ay hindi mo pwede tanggapin ang salita ni Amy laban kay BBM. Yan ang res inter alios acta. Maliban na lamang kung mapatunayan sa ibang uri ng ebidensya na yung nagsasalita na si Amy at saka si Bongbong ay meron silang close relationship. Alam naman natin lahat na magkakapatid. May close relationship at nagsama sila sa isang bubong mula bata. At sinabi ni Amy, mula pa na monitor niya ang kanyang kapatid, si Ading, na adik. Ibig sabihin po, sapat ang ebidensya na sabihin kong ebidensya mo sukatin. Pero nabanggit po kasi sa requirement ng substance ay sapat na nabuo kung ang pagbanggit ng mga detalye ay sapat para ma-impeach si Bongbong Marcos. Sapat. Bakit inyo binasura nyo? Binasura nila sapagkat ang kanilang katwiran ay wala namang ebidensya at hindi nila kinukonsidera na ebidensya si Amy Marcos. Nakalimutan nila na sa sufficiency test ay hindi pa kailangan ang ebidensya. Pero ginamitan lang ebidensya, hinanapan na ng ebidensya. Kaya may double standard. Binasura kay Bongbong, kompleto ang pagkabanggit ng mga detalye, pero binasura. Kay Sara, kulang ang pagkabanggit ng detalye, pero inaprubahan. So, dalawang point yan para pwede umakyat sa Supreme Court yung mga abogado ni Sara Duterte. Kasi kung hindi magsasampa, halimbawa, ang mga abogado ni Duterte, ako mismo magsasampa sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment na yan. So, number 3, yung ginawa na lang isang araw. Sufficiency in ground. Ang utos, dito, buksan natin ang utos. Ang utos ay nakalagay sa Section 6 na magsumiti si Sara ng sagot in 10 days. At sa sagot niya, kung kinakailangan, kung gusto niya, kung nararapat para sa kanya, magsumiti siya ng mga ebidensya na magsusuporta sa kanyang sagot. At ang mga ebidensya na yan ay expectedly yung mga testigo, yung mga affidavits ng kanyang mga testigo. So, ibig sabihin, kung anong affidavit niya, may counter affidavit siya para ikabit dun sa kanyang answer. At expectedly, meron namang affidavit din ang nagsampa ng reklamo laban sa kanya. So, ang susukatin na lamang nagagawin nila, dito mo makita sa Section 7. After receipt of the pleadings, affidavits and counter affidavits, ibig sabihin, pinapalagay na mayroong counter affidavit, mayroong affidavit. At saka iba pang mga mahalagang dokumento na may kinalaman sa kaso na sinampa sa pamamagitan ng Section 6. Anong gagawin nila? The committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. Ano sabi? Alleges. Hindi pa hinahanap kung totoo yung mga ebidensyang kinabit o hindi. Titingnan isa-isa ang mga ebidensya na kinabit. Diyan na titingnan. Pag tinignan, sa tingin na pagsapat na naisuporta dun sa mga binanggit na mga aligasyon, ay pwede na lang desisyonan na makita na nila na, pwede natin ituloy ito. At ang katuloy dyan, ang pagkatapos dyan, at kung itutuloy, ay magkaroon ng cross-examination ng mga testigo or examination testigo. Pero basahin natin, if the committee finds the sufficient grounds for impeachment
do not exist, then ibasura. Laban kay Sara, ano bang kasi si Sara hindi nagbigay ng affidavit, counter affidavit. So, titingnan nila ngayon kung ang umaakusa kay Sara ay may mga affidavit ba? Ang tanong, meron ba? Malamang, sabihin natin na meron. So, titingnan natin, dapat titingnan nila, ilista nila kung ano-ano ang mga affidavit ng mga reklamo laban kay Sara. Pagtapos malista, anong kasunod niyan? Magkaroon ng tinatawag na cross-examination at saka examination. Ang dapat, kung cross-examination at examination, dapat po ay bigyan mo ng pagkakataon mga abogado ng complainant na nagreklamo at abogado ni Sara na nirereklamo na magpresenta ng ebidensya at mag-cross-examine bawat isa sa kanilang mga testigo. Kaya lang, pag binasa mo ang rules, ang tanging pwede mag-cross-exam ay mga members lamang ng Kongreso. Ayan, tingnan niyo. Ibalik ko yung ano. Ayan o, na naka-highlight, basahin ko. Tapos sabihin mo dito, if the committee finds that sufficient grounds for impeachment exist, the committee shall conduct a hearing. So anong hearing gagawin? The committee through the chairperson may limit the period of examination and cross-examination by members of the committee. So, ibig sabihin, members of the committee lamang pala ang pwede magtanong. Hindi pwede magtanong si Sara. Hindi pwede magtanong ng abogado ni Sara. Para pa? Para saan pa? Ba't gusto na patinin si Sara? Hindi naman siya makatanong. Nakatingin pa lang siya. Parang sabi ng mga Ilonggo, taddo din bukid. Parang gano'n na lang. Nakatingin ka lang. Wala kang karapatan. Naririnig mo, binabanatan ka, wala kang karapatan magtanong. Ito po ang nangyari. Kasi wala tayong magagawa. Kasi ito naman ang kanilang batas. At hindi ito pwedeng baguhin. Kasi kailangan may approval pa ng buong House of Representatives. Sinabi pwede rin magpatawag ng mga subpoena daw kuno para sa mga testigo. At pwede rin mag-utos na i-produce ang mga dokumento o iba pa. At saka, tandaan mo pa, isa sa gusto nila ipatawag, ipapasubiti yung bank records ni Sara. So, ganun po nakita. So, nakita na ninyo. So, ang pangalawang ground na pwedeng umakyat sa Supreme Court si Sara ay yung sufficiency in substance na pagkakamali nila. Ang pangatlong ground, ito yung isang araw na hindi nila inisa-isa ang mga dokumento na sinumiti at mga affidavit na sinumiti ng nagreklamo. Kahit walang dokumento si Sara binigay, dapat may obligasyon pa rin sila na titingnan muna isa-isa ang mga affidavits at ebidensya ng kalaban ni Sara. Hindi nila ginawa. Anong ginawa nila? Nagkwento, kung tawagin pa manifestation, tinawag ni Jervil Locaret Lumistro bawat isa at nag-manifest. Ang manifestation po ay hindi ebidensya. Kwento. Yun lang, kwento. Ang hinahabol ng proseso na inuutos sa inyo, tingnan nyo, isa-isahin nyo mga ebidensya, suriin ninyo. Ito bang affidavit na to, nagsuporta ba ito sa usapin na confidential fund? Yan ang tanong. O anong ground ito yung sinusuporta nito? Ito ba yung magpaplano siya papatay? Dapat ganun ginawa. Hindi ginawa. Nagboto-boto lang na manifestation at nagboto pabor. Siyempre, hawak sila sa ilong ni Bongbong Marcos at saka ni Sandro. Yes. So may pangatlong ground na po si Sara Duterte. Hindi natin alam kung may sunod pa na ground. Pero as we watch it over, kasi ang sunod na hearing sa March 25. So, nasa Miyerkules yan, sa sunod na Miyerkules. Abangan natin yan. Pero sa ngayon, ay antayin na lang ni Sara Duterte at kanyang mga abogado na matapos yung proseso ng committee at isumiti ng committee sa plenaryo sa kabuuan at kung
ipapasa nila sa Senado, that's the perfect time na para magsampa si Sara ng bagong kaso sa Supreme Court at ipapatigil naman nila dahil hindi nilabag naman ng Justice Committee ang due process. Ibig sabihin ng due process, sundin nyo ang process na ginagawa na sinabi ng House of Representatives. Hindi nyo sinunod nilabag nyo. Binago pa ninyo. Okay? Ganun po. So at least intindihan nyo na ako ha. Yan ay opinion ko. Yung mga hindi conforme sa opinion ko, you are free to comment here. Pwede rin babasahin ko, basta ang hiling ko lang sa inyo, wag lang kayo magmura. Magiging sibilisado tayo. Ha? Okay, ganun lamang po. So, next is, unahin muna natin si Esteban Wakdan. Okay, taga Cordillera ka no, Esteban no? Answered prayers, dito na mapatunayan na ang kasinungalingan ay hindi magtatagumpay laban sa katotohanan. Tapos si Bernard Magtibay. Okay, Bernard. Tapos sabi niya, bakit binitrial po? Di ba kamali, no? Sa sunod ko lang itatakil to. Tapos hindi naman pala makapag-cross-exam. Okay, si Lorlito Borja. Good morning, Kadok Toto. Tapos good morning pala kay Dr. James C. Reyes. Good morning din kay Francisco at saka Eli Reyes dyan sa Nueva Ecija. Parehong Reyes. Ang Reyes po ay Spanish word for kings. Ang rey kasi sa Espanyol ay rey, king. Kung maraming king, Reyes. Tapos, Denz Ramirez, good morning, Katoto, watching from Region 5. Please shout out to me. Maray na agas sa mga Bicolano. Tapos, Eladio Socorro, Tamsak. Tapos si Kwak Marcos Jr. Sa Senado pa rin ang totoong laban. Sarsuela na lang ang ginagawa nila ni Luistro sa binitrial nila. Yuli Tayag. Hello, good morning everyone. Evangeline Bagalpo. Tama sir. Tapos si Tommy. Kita talaga ang pagkakulubot na sa mukha ni Marcos. Hindi na kaya ng make-up, parang may malalang sakit. Kitang-kita na talagang payat na payat. Petra Gatusang. God save the Philippines. Tapos si Lay Kayabyab, huwag ibahin, usapan, panagutin lahat na may kasalanan. Tapos sino pa si Britna Spears, mga walang hiya yan, Coach Jared, Tapuan, Derek Freddy at iba pa. Inaanak na Andy Doria, shout out from Los Angeles, California. Wow, galing dyan Andyan ata si ay wala, sa Florida pala ata si nanalo kanina si Alex Iyala, ang galing. Sana manalo pa rin ulit. Tapos Denz Ramirez, Sir Toto, tagal ng people power, AFP, busog na ba sila? Robin Tadla, tama kayo dyan sir. Si Pyra, never nagsabi ng walang ebidensya ang Committee on Justice sa impeachment ni Inday. Nagsabi, iba yung sinasabi, iba yung katotohanan, Pai. Okay? Ang katotohanan ay wala naman silang ebidensya. Mamaya, itudo ko. Sige, kay Edwin Pedroso, buti sir, hindi ka nakatanggap. Good job. Ito po, ilalabas ko po yung pag-amin nag-amin po si Gerbil Locarit Luistro na wala pala silang ebidensya sa salin na istorya sa bank records. Ito, pakinggan natin si Gerbil Luistro. Ma'am, hindi ho ba ang mga grounds po para po sa impeachment ni VP Sara kasama yung unexplained wealth
at saka daw po yung violations sa SALN, di po ba? That is correct, Manong Ted. Okay. Ang claim po ng kampo ni VP Sara, no, na dito po sa aligasyon na ito, wala ngang ultimate facts. At ito rin nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ano ho ang hawak ng komite based on the complaint na may nagpapatunay na totoo pong merong unexplained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SALN? Well, right now, Manong Ted, no, ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon, if you remember, the 2 SALN which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. No? Nevertheless, ayon sa ating mga justice members, hindi natin pwede i-expect ang mga complainants to have with them already this bank record. Bira mo ha. Nasa batas nila na hindi pwede mag-supply ng ebidensya ang mga Justice Committee members. Dapat ang ebidensya ay manggaling lamang sa complainant. Ang nangyari, pagdating kay Sara, binigyan nila naghanap sila ng ebidensya para mapalakas ang reklamo ng nagrereklamo laban kay Sara. Kabastos. Considering that they are protected by the bank secrecy law. No? As a matter of fact, maliwanag sa batas na itong impeachment cases, this is the only opportunity kung saan pwedeng mag-request ang complainant ng subpoena bank records. That is through the compulsory processes power granted to the House of Representatives. Ay, buba! Buba! Napakabuba mo na talaga, Luis Turlocaret. Wala pong kapangyarihan ng House of Representatives magsabpina ng bank records. Basahin mo ang Republic Act 1405. Nagsasabi, ang exception ay impeachment cases. Hindi pa ba tawag na impeachment case kung nagpaproseso pa lang kayo? Magiging impeachment case lang yan kung naisampa nyo na sa Senado. Kaya napakabubo mo talaga. Pangalawa ang rason kung bakit hindi kayo pwede magsampina. Ang bank records ay nasa privacy ng tao yan. Nagsasabi sa Section 3, Article 3 ng ating Constitution na the privacy of communication shall be inviolable except upon lawful order of the court. Hindi pwede order ng Justice Committee of the court. Hindi kayo court. Kasunod, iniutos sa Section 2, Article 3 ng Constitution na search warrant shall issue only upon probable cause to be determined by the judge at hindi kayo judge. Pakabubo. Ay, bubo, saan ka nang galing? Anong klaseng school ka? University Batangas? Ganun bang turo sa University Batangas? And even to the Senate. No? So, bagaman tama ka, Manong Ted, sa observation mo na kulang sa attachment. But the explanation to this, according to the members, they cannot avail yet of the bank record protected by the bank secrecy law. And they are actually taking advantage of this process, the impeachment process, to be able to present those bank records in support of the allegations of unexplained wealth. No? Ang problema dyan, inamin niya na po. Sinasabi doon, natitingnan mong ebidensya na sinumiti na nagrereklamo. Bawal kayo mag-supply ng ebidensya kung walang sinumiti ang nagreklamo. Diyan makita po another point ito. At mapapasok po ito sa Section 7. Sa Section 7 na paglabag nila sa Rules of Impeachment ng House of Representatives. So, ito naman,
na-explain na ni Kong Terry Ridon during his manifesto. Ayan kung tiriri doon. Kabubo naman yan. Basihan mo. Kabubuhan ang mga binabanggit ng mga gagong yan eh. Galit lang siya kay Duterte dahil tinanggal siya ni Digong noon sa naging commissioner siya sa sa Presidential Commission on the Urban Poor. Ay, nako ng diridon na to. Sarap po sampalin eh. Bubo yan. Huwag mo sundin yan. Station. His theory about the offense committed is dapat yung kanyang nag-generate na income wherever they come from should be disclosed either in the SALN or in the income tax return. Eh di ba? Unang-una yung nagreklamo walang kopya ng SALN. So sino nagbigay ng kopya ng SALN? Si Ridon. Dapat hayaan yung complainant. Pangalawa, ang binanggit lang ni Ridon, yung 2008 na SALN at yung 2000 at saka 2024 na SALN. Na according to him, 13 million or 18 million, hindi ko maraalala, yung 2008. So 18 million ang kabuang yaman ni Sara Duterte at ng kanyang husband na si Mans Carpio. Tapos, noong 2024, ang kayamanan daw ni Mans Carpio at Sara Duterte ay umabot na sa 98 million. So, according to his theory, kailangan daw ipaliwanag ni Sara mula sa 1998 98 million at bakit tumaas iyan sa 98 million mula sa 18 million. So, ilang taon yan? 98. 2024. So, kung 2014, 10 years. So, 14 plus 6, so 16 years. So, bakit daw umabot sa ganun na sa loob ng 16 years? Eh, di ba kayo umaakusa? Walang obligasyon magpaliwanag yung inaakusa. Kayo ang umakusa. Kayo dapat magpaliwanag. So, yan ang klase na leader sa Kongreso meron tayo. Puro mga bubo. Otherwise, kung hindi ma-disclose, his theory is that constitutes unexplained wealth. Opo. Pero ma'am, para lang ho medyo ma-fortify pa po natin ang inyo pong katwiran dito sa isyong ito. If I may just again ask you, doon sa sinasabi ng mga abogado ni VP Sara na ang proseso kasi evidence muna bago ang hearing. No, so lumalabas daw po na sa ngayon ang Justice Committee ay naghahanap pa lang ng ebidensya sa particular na grounds na ito na unexplained wealth at yung SALN violation. O bakit daw po kumbaga hindi man lang nagpakita ng katibayan tungkol dito at ito na agad dinesisyonan na may grounds dito po sa particular na allegation na ito. Again, ma'am, please. Let us remember, Manong Ted, no? There are 5 steps. 5 steps before the Justice Committee to complete the impeachment proceeding, no? Yung evidence na may required dito, it's just reasonable amount of evidence. It is not substantial evidence. It is not probable cause. Lalo namang hinding proof beyond reasonable doubt, no? As a matter of fact, to be specific, nowhere in the rules will you see the amount of evidence required. The only parameter is, according to the Supreme Court, it depends on the exclusive judgment of the justice members whether the complaint on its face and on its attachment can be declared as sufficient in form and in substance. No? Wala pa po tayo sa trial, wala pa po tayo sa determination of probable cause. Kaya ang sabi ko po kahapon sa ating opening statement, hindi po ito paglilitis. We are just trying to find reasons which will justify the continuation of our impeachment proceeding. No? So granting na wala pang bank records, granting that the SALN available to the committee is the 2 SALN which were manifested, shared by Congressman Ridon, we took note of the fact
that this bank records cannot be availed of yet by the complainant. As a matter Ibig sabihin, talagang double standard kayo. Kay BBM, na impeachment complaint, hindi kayo naghanap, hindi kayo hinanapan yung ebidensya. Pero hindi kayo nag-supply ng evidence. Sa kay Sara Duterte, hinanapan ng ebidensya, nag-supply kayo ng evidence. Pangalawang double standard. Yung double standard na yan ay paglabag po yan sa Section 1, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, and nor any person be denied the equal protection of the law. Dapat kung pinroteksyon na si BBM, protection na naman equally si Sara Duterte. Kabastos. O yan, may marami na naman ground for Supreme Court. of fact, they need to make use or explore the compulsory power of the Justice Committee to be able to avail themselves of these bank records and present them before us in support of the allegations of unexplained wealth. Now, with regards to SALN and even ITR, ito naman ay bank. Let me correct you with your grammar. Gerbil Lucaret Luestro. Hindi po, mali po magsalita with regards to. Ang tamang grammar po ay with regard to. Ulitin mo pa, isasampalin kita dito sa computer. I mean public records, which are easy to actually inquire into and to present, no? And to complete the explanation, Manong Ted, no? Ang hinahanap pa lang ho natin dito, sapat na dahilan to move forward. Okay. And under the rules, nowhere will you see. Wala naman nung sinabi ang rules na ang kailangan ay substantial evidence. Wala naman nung sinabi ang Palusot ka pa. rules na kailangan na ng probable cause. The probable cause will be determined pa pag natapos ang ating hearing proper. In other words, Manong Ted, the reason kung bakit, bagaman sa kakulangan ng ebidensya at this point in time, dun sa unexplained wealth, bakit na-consider siya na sufficient in substance? It is because that is the judgment of the individual members Judgment na abuse of discretion. Abuse of judgment. of the Justice Committee. Kaya gamitin ko yan ang ground sa Supreme Court. According to them, may sapat ng dahilan para mag-proceed to the next step of the impeachment proceedings. Again, yun pong determination of form and substance, hindi po yan paglilitis. We're not trying to establish the guilt or innocence of the respondent. We're trying to find reasonable justification kung bakit magtutuloy-tuloy ang impeachment proceeding. The same is true dun sa nangyari kahapon, Manong Ted, which is determination naman of sufficiency in ground. Hindi rin yun paglilitis. Ang hinahanap natin, reasonable justice. Alam mo, ang laki ng bunganga mo. Kung sabihin mo, kung gaano kalaki ang sayo sa baba, ay kung gaano kalaki rin ang bunganga mo. Justification why we should proceed to hearing proper. No? And the thing is, Manong Ted, ang naging observation ng mga justice members kahapon, sayang yung answer ni VP because it failed to respond directly. Obligasyon ninyo, sa inyo, ang opinion ninyo sayang. Hindi sayang. Taktika niya yun. Bakit po, ako ipaliwanag sa sunod na vlog ko na ipaliwanag, bakit magaling ang diskarte ng mga abogado ni Sara Duterte? Lead to the allegations of offenses and grounds which could have convinced. Convince? Paano may convince sa sarado mata? Sampaling kita dyan eh. Sarado na mata niya, gusto niya kasuhan si Sara? The justice members not to vote in towards the declaration of sufficiency in ground. Na sana na-prevent yung pagtutuloy. Hindi na matutuloy yan kasi sarado na mata niyo. Hindi kayo bubuto pabor kay Sara. Kaya tama lang ang desisyon ni Sara na huwag na magbigay ng ebidensya niya. Itago na lang niya. Ihanda na lang sa Senado.
Okay? Ganun po yan, Jesus Lopera. Kailangan natin i-discuss para malaman ng mga kababayan natin. Ganun lang po. Kung magtatahimik lang ako dito, edi nilalagay natin ang mga kababayan natin na bulag, pipi at bigi sa kung ano lahat ng ginagawa ng pang-abuso ng ating mga opisyal ng bayan. Ganun po ang katwiran po, Sir Jesus Lopera. So, Edmond Suarez, no, Gunggong, tapos Bakay Vlog, Solid Aguila, boss. Vanje Alberto, may malita yan din, idol. May malita nga eh. Magkano ilang malita kitinanggap niya? Maganda, Katoto, posible ba na may bumaliktad kahit mga 3 lang na kung na nabigyan ng malita? Ay, marami pong babaliktad. Sa sunod ko na i-vlog kung bakit. Tapos, sa Kinisyo, walang evidence against Duterte. Inamin nga, walang evidence eh. Basta kami solid Aguila. Sabi ni Bekay Vlog. Danilo Giray. Kalbo, pinagsasabi mo, okay lang ba? Ay, okay lang yun. Kahit kalbo ako, okay lang yan. James Ramirez. Sa senador, may bumaliktad ba na may malita din? Ano ang magiging consequence, Katoto, kapag ang state witness, ang mga kung senator na nabigyan ng malita ay mapapatunayan kasi ang problema po nila ganito. Expected nila na gagamitin ng defense counsels, ng defense ni Sara kasi may connection daw kuno itong mga defense lawyers si Sara doon sa mga Marines. Hawak na mga Marines sa mga kamera. Hawak nila yung mga lahat ng litrato at hawak nila ang pag-deliver sa mga congressmen. Ipakita doon na nag-deliver kay Kong Luistro. Paano mangyari yan? Di suplak sila lahat. Suppose Jerry Brio, wag kang mag-vlog na nakahit-hit ng marijuana. Klaro mo sa mata mo, ano ka ba? Titis Marera, hindi po ako adik kagaya mo. Kung nakapula-pula ako, dahil kulang lang ako sa tulog. May ginawa lang ako. Ben Marhuerte, yan ang version mo. Hindi naman tama po ang aking version. Ganun lang ho kasimple yan, Ben Marhuerte. Do not follow other versions na sinasabi ng ibang abogado na panay bubo. Sunny Salyan. Pa-shoutout, Boss Toto. Araw-araw po ako nanood sa iyo kahit na nasa trabaho. Maraming salamat. Sanis Alan. O Sanis Alan. Philip Bongo. Nasiraan. Felipe Lurad. Impeachment complaint is recycled. Dapat na sa basurahan ang punta niyan. Ben Marhuerte, sabi ni Kung Marcolita, he never heard that kind of rules before, Madam Chair. Ay wala yun si Marcolita, na hayaan mo yan. Hindi naman topic natin dito. Ben Marhuerte, hayaan mo yan. Ronel, mali naman si Marcolita dun. Mali dun si anak ni Marcolita. Gerald Dolim, ayun, pinatay na naman ako. Grabe. Inatake na naman ako. Ay, nako. Rafael, sino? Sino pa sino pang iba? Hindi na pinatay kasi ang kuwan ko eh. Nawala tuloy ko. Sabihin mo rin, pwede ba sa PINA bank account? Hindi po pwede pa sa PINA. Ang pwede na magsapina yan sa ano lang, Senate Impeachment Court kung aabot na doon sa Senate ang kaso nila. Kapag sinampa nila, doon na yun. Eladio Socorro, build the strong case. Ay simple say na fishing expedition. Charlie Whiskey, kung pera naman ni Ridon po, ang ginamit sa travel, okay lang yan. Hindi po eh. Pera ng pera ng bansa eh. At saka bago ka umalis po, pag ikaw opisyal ng bayan, magpaalam ka muna sa boss mo. Kung Office of the President ka, nagpaalam ka dapat sa Office of the President. Raymar, grabe
tayo, mahirap mga congressman, may 2 milyon na naman, kawawang Pilipinas. Romeo Boy, Doc Toto, laki mo sa TV namin, kaya kilala ka ng lahat dito. Ingat po dyan, sir. Ikaw lang ang the best. Sana, Senador. Sige po, Romeo Boy. Salamat po. Ben Marwerte, prosecutor sila. Ay hindi po, ang prosecutor ay hindi ganun. Dapat, wag ka muna ganun maghanap ng ebidensya. Dapat, sundin mo muna ang proseso. Kasi hindi ka magiging fair. Dapat ang prosecution ay fair sa umaakusa at saka sa inaakusa. Ganun po yun, Ben Marwerte. Because under the Brady rule, which is Brady versus Maryland, nag-utos ang Supreme Court ng United States of America that despite you being a prosecutor, you have that obligation to present evidence favorable to the accused. Ganun lang po kasimple. Elijah Socorro, complainant na pala si Ridon. Dapat hindi siya hindi naman siya complainant. Kevin Jan, bobo talaga yung mga babae na yan. Puro conclusion ginagawa sa mga animalist na yan. Tama pa si Kevin Jan. Kapatid na Abs. Nikki Quezon, Easter bonus nga mga congressman. Bayad. Nga, may Easter Sunday, no? I love and like this video. Salamat po, Dan Ricla. Shirley Ohas. Good day, Sir Toto. Watching from Cagayan de Oro City. Maayong buntag diha sa Cagayan de Oro City. Tapos, Don Ricla, this is my favorite channel. Salamat po. I like this. Para walang PME yan, nagkulagi nun. Bobby Cortez, carry on, Senator Toto Kasing, stand to defend what is right. Yes, I will, and I will always will. Rod Steer, basta maisog si Sara. Fred Discano, very clear, attorney. Charlie Whiskey, talaga pinag-aralan natin tapos walang hiya pala. Yun, pinag-aralan natin sa UP mga yan eh. Pera natin ang ginagastos ng tuition nila sa UP. Dan Ricla, I love this cell. The Rod Steer, Ben Marwerte, pwede. Okay, sino pa? Onir Limbag. Dr. Toto, pwede bang isabpina ng committee ang taga-bangko? Hindi po pwede. Tanging korte lamang pwede magsabpina. Yan ay kung ipapasa nila, isasampa sa Senate, ang Senate Impeachment Court ang magsabpina. Yan lang po ang pwede. So, Don Ricla, live. Yay! Okay, Beritna Spears, they are sticking to the plan. Attorney Toto, talagang desidido sila na tuluyan si Sara. Ganun na nga talaga. Elijah Socorro Jr. Public trust na nga eh. Di dapat libangin mong karangalan mo, ibangon mo karangalan mo at ipahiya mga nag-akusa na adik ka, takot sa result, kuha nyo. Okay, Rodster, ano klase yan? Paki naman, examine po, please. There's no discrepancy. Ano bang discrepancy doon sinasabi ni Rodster? Sabi na nga ng korte na hindi ka pwede impeach kung ang kaso sa iyo ay hindi ka na presidente. Ang kwento ni Manang Amy ay teenager pa. Hanggang ngayon, presidente siya eh. Yung addict siya, presidente pa rin siya, ng addict siya. Charlie Whiskey, hindi yata evidence ang picture ng maleta. Anyone, ang evidence po, Charlie Whiskey, kailanganin lang yan sa sunod na kabanata. Pero sa ngayon pa lang, tinitignan na kung sapat ba pagkareklamo. Ang mga lahat ba na detalye na banggit, yun lamang po. So, Vicky Mansion, good morning, Toto Tirador, watching from Lucena City. Charlie Whiskey, asan galing malita na pera? Galing po kay saldi ko. Elijah Socorro, medical problem din ng hair follicle test para sane at nasa state of mind ang presidente. Tama po. Bobby Cortez, good morning, Senator Dr. Toto, well explained all present issues. Harbar, naku Toto, trader, sablay na naman argumento, kaya na-disbar eh. Aga Gonzales, ano naman pagigipit ninyo mga congressman na nagpa-impeach kay BP? Sara, takot kayo, magiging Pangulo siya, ingat kayo, darating araw, ano naman singilin. Ben Marwerte, medical problem, ang hair follicle. Okay lang. Elijah General Socorro, bakit ayaw bangon ni BBM ang karangalan? Yan ang problema sa kanya. Di ba? Pakibasa po, sabi ni Ben Marwerte, katuto ng mga comment ko kasi maraming DDS dito. In black, binlock ka ba? I make my right to be heard. Okay lang, don't worry, binabasa ko po. Ben Marwerte, isa Senado,
magta-trial agad kasi wala si Mr. Fortwith, useless ang Supreme Court. Ben Marwerte ha, sabi ni Kong Marcolita. Ay, mali po si Kong Marcolita doon, Benmar. Ben Marwerte, yan po ang version mo. Hindi mo naman, mali po yan. Si Jesus Lupera, gasing ka totoo. Okay, sa ino pag iba. Marami po kasi kayo sino pang iba? Romeo Boy, Dr. To. Laki sa TV. Laki ko pala sa TV dyan. Tingnan pa yung Eladio, sino pa? Robbie Noble Banyaga. Nabudol ang mga Marcos admin. Yung una, pumirma sila dahil may bayad. Ngayon, kahit cash ang bayad, hindi sila pumipirma. Bobby Cortez, Bako Saba 2.0. Sumunod ka sa batas, alagad ka ni bangag. Mapapansin nyo ba na natutuwa siya habang sinasabi ni Luistro na sufficient informants laki ng ngiti niya? Tapos, Armadarant, kahit nabayaran kayo, listen to the cry of common people. Sino ba po nabayaran? Hindi, wala pa akong bayad sa akin, ha? Aner Limbag, parehas na siya ni Terry Ridon na Bupuls. Eladio Socorro, Charlie Whiskey, pera ni Ridon ginastos sa travel trip? Really? Kung pera niya, yun, hindi siya na sibakin kinuha mo. Kung pera niyo, hindi siya dapat sibakin. Tama ka. Kay Charlie Whiskey, kung bakit siya sibak? Kasi pera ng pamahalaan ang ginamit ni Terry Ridon. Felix Tapp, napapansin niyo ba na natutuwa siya habang sinasabi ni Luis na sufficient inform ang laki ng ngiti niya? Sino po yun niya? Napapansin niyo po ba na, bakit pa ulit-ulit po? Hayop yan si Luistro. Gusto makuling sa mata. Sa Malta, makulong sa Malta. Sabi naman ni Eladio Socorro, di naman complainant si Ridon. Committee member siya, tapos siya magpapalabas ng salin. Charlie Whiskey, malversation ng public funds yan kung hindi authorized ang travel. O tama, malversation yan. Kevin dyan, dapat siguro sila ang balikan ni BP Sara. Tapos, napakaubob nila, no? Pepito, pag nanalo si Sara, kulong yan sa buyon ng munting lupa. Charlie Whiskey, hindi ka pwede basta-basta mag-withdraw sa government funds. Dami requirements. Tapos Eladio Socorro, di paglilitis, tapos gusto niyang mini trial. What a hypocrite. Hindi na makatanong, tapos mini trial. Anong ibig sabihin? Romel Bengson, tumba na ang mga argumento ng mga complainant na imbang na bigat. Tirador, doktor, na imbigat kada kayo amin. Charlie Whiskey, no accounting office will release cash advance for 120 million. Antarhi, pro-BP impeach Sara. Pro-BP impeach po ay tanim scam, bendalo, dami-dami. Yuli Tayag, si Kampana yun, si Ontor. Tapos si Yuli Tayag, Pipito, atat si Luistro, ma-impeach si BP. Eladio Socorro, Berich na Spears, Kevin Jan, abusado sa kapangyarihan nila, maliwanag, Marliones, Marlon Reyes pala, malaki nga. Tapos Eladio Socorro, iyak na naman yan sa Supreme Court. Abuse of power ang discretion ginagawa nyo. Tapos si Rafael, yang ngabil murag lubot sa manok na mangingingit lugay. Arasosa, good morning, attorney. Good morning. Ebi Hildo Vergara, sayang di panalo na kay Luistro, pera sana malaman nyo na sa'yo sa HOR ay accuser at hindi korte. Ay nako. Romel Bengson, gagawin lahat ng lokaret dahil sa maleta. Ati Hides, Mixed Vlogs, Ati Hides, kumusta? Tapos Jules Busay, go, Sir Boss Toto. Denso Menes, Katoto, mas matalino at si Lacson kay Tita Soto. Bakit mahina ngayon si Lacson sa investigation? Sa palagay nyo, nabayaran ng maleta? Ay takot siya pala na mabisto sa maleta. Kaya ayaw nyo mag-imbestiga. Iba talaga ang pagkatanggap ng maleta.
strategist Duterte. Jens Ramirez, na-off ka dito sa Luistro, mukhang nag-meet ni Tamba, kaya porsigido, mag-impeachment, pwede ba yun? Alam mo, si Luistro, delikado na matatalo sunod na eleksyon. Kasi bakit? Yung recent Kalye survey, ang dami-daming Sara na butante sa kanyang distrikto sa Batangas. Sa mga Batanggenyo, majority ay DDS. Ganun na po ang kasimple. Mga bendalo sa Justice Committee, kasuklam-suklam. Bahay ni Nit TV. Dr. To, may nilabas na naman si Libeste na may white envelope. Mga congressmen, MOA daw yun. Maganda yun. Sige, i-vlog natin yun. Cloud, always watching your channel, Katoto, because magaling kang mag-explain. Thank you po. Gito Pas, Zili, fake news yan. Pagtatak DDS talaga. Ay, totoo po ito. Ay, nakita nyo na pinakita ko na yung mga video mo. Sabi ka pa na fake news. Ano ka ba? Tupas pa apelido mo? The third? Putang ina ka, kamag-anak pa naman kita. Huwag ka na manood dito. Kamag-anak pa naman kita. Bahay ni Nintendo, maayong aga. Kasi ba no, taga Coronadal here. Sa taga Coronadal, maayong aga kay Bing Pabi Arakel. Maayong aga sa mga taga Marbel, taga Banga, taga Tantangan, taga South Cotabato. Alam mo, kung Miguel, dalagan na lang ako congressman dira sa sunod nga eleksyon pagbigyan mo ako, dalagan ka na lang gobernador. Tapos ang mayor naton si Bing Pabi Arakel. Kasi uniter the great unifier. Tapos si Pro Marita po ang mga Pro BP. Si Grace Almasan. Sir Toto, plano nila siraan si BP sa Justice Committee sa mini hearing nila. Roster, discrepancy yun hindi nila ma-outsmart si Sara. Ako kahit disparred ka, believe na believe ako sa iyo. Salamat po, Britney Spears. And I appreciate how you reacted to your disbarment. Very calm and hindi napakita ng rebellious attitude. Salamat po. Kevin John, yung babae na yan parang kamukha ni Joker, yung kalaban ni Batman. Mr. Tichiptot, Dr. To, grounds for disbarment ba yung tinago ni Luis sa asawa niya? Pwede po. Ayan, kasuhan na natin na tinago niyang asawa niya na may kasong rape na 2 rape. 2 counts. Bakit may tatago kung talagang walang kasalanan? Iharap mo. J.K. Luistro. Lokarit ka talaga eh. Di ba, Atty. Kasi pwedeng isampahan ni BPA yung paninira na iba pinabentang nila kay Inday. O pwede yun, kaya sinampahan nga si Ramil Madriaga. Sinampahan din si Ramil Madriaga ni Colonel La Chica. Gilbert Labrador, pati mga babaeng politiko ngayon, sukdulan din sa kasinungalingan. Si Neil Ferry, tapos si Casey Fire pala. Napakaraming ebidensya ginawang kasalanan ni Sara Duterte, bulag at bibi. Ay, hindi po. Walang ebidensya. Kulang na kulang po. Kasi pasensya ka na po. Talagang kulang na kulang. Sabi mo pa, basta didiis bubo. Didiis po ako eh. Sububo pala ako. Bangbang. Okay lang po. In your judgment. Gilbert Labrador, iyak na naman kayo sa isi. Unconstitutional na naman. Abutin nyo. Dante Olino, good evening, Dr. To. Si Sara lang talaga pag-asa. Kaya nga pag si Sara Presidente, kulong kayong lahat ng mga elegante o mga higante. Kung magnakaw ay higante. Florentino Quinto, wala nang habol si Sara, naubos na apo. Di makasagot, pati abogado niya, walang sagot. Ganun ba? Hindi naman po, mali naman po kayo. Imtet Attorney Casing, di ba pwede sampahan ang kaso ni BP yung nag-file sa kanya na impeachment? Pwede po. Manuel Bardonada, very good attorney, nice explanation. Watching from Presentacion, Camarines Sur. Maray na aga sa mga Bicolano. Mr. Martin De Valle, kilan pa naging evidence ang manifestasyon ni Ridon? Christy Duarte, BP Sara, the best for president. Maglasang, ang lahat ng kumakalaban ni BP Sara sa Kongreso ay puro nakatanggap ng maleta. Yung gano'n nga talaga. Did I miss anything? I don't think you missed anything. So marami ka na-miss. Jan Mabraso, talo nga si Liaga sa Antipolo election. Didisit fanatics yun.
hindi ng paso, dapat ako na lang pala tumakbo doon, kalaban si Akop. Gilly Ramirez, good morning. Tapos, Matet, tanaw, nako nimo pirmi attorney, kausing kay linaw, malinaw, explain mo at walang masayang na komersyal. Maraming salamat po. Tapos si Ben Marwerte, pag naging congressman ka, Doktor, dalawa na kayo ni Kung Marcolita na merong sariling rules. Ay, hindi naman. Ikaw naman. John Luis Alpornan, iyakan ngayon sila. Sir Dennis Kausing, salamat po kapatid. Maraming salamat. Good morning. Please like po. At saka please naman, yung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe po kayo kasi nakaabot na ko 110,000 na subscribers pero maraming nawala po sa akin ng unsubscribe. Mga 100,000 mahigit din nag-unsubscribe sa akin. So tulungan nyo naman po ako para lagi po tayo may gaganado tayo magbigay sa inyo ng tamang balita, tamang komentaryo sa batas at politika. So maraming salamat po. Grace Laurio, si Toto, bakit bumaliktad dito? Ganito, plangkahin ko kayo bakit ako bumaliktad. Bumaliktad ako, ang number one ko na rason yung nangyari na hinuli ninyo si Duterte na walang warrant of arrest galing sa korte natin. Yan yung number one. Nakikita ko na yung administrasyon ni Bongbong Marcos puro ito walang kwenta. Tapos, lalo tumudo ako kumontra nang nakikita ko mga kakamping na dapat kakampi ko kasi nanggaling ako sa pagiging kakamping at pagiging dilaw ay bumaliktad din ako laban sa inyo kasi yung mga kakamping at mga dilaw ay kumakamping pa kay Bongbong Marcos. Grabe na pagnanakaw kumakampi pa ron. Grabe. May tatakbon lang ako senador para hindi ako awayin ng mga politiko sa aming bayan. Sige, maraming salamat. Maraming salamat po. At kung pwede pa, mag-subscribe kayo sa channel ko. At dito po, araw-arawin ko na po na meron akong lecture sa bar exams. Para sa bar exams. Para tulong ko ito sa mga magtitake ng bar exams. So, meron po sa aking channel, mag-member po kayo. 75 pesos sa lamang po yan. Maraming salamat po.